Pag-usapan natin at re-reaksyonan natin itong nangyaring balasahan sa Senate, Kagulat-gulat talaga kahapon dahil sobrang bilis yung mga pangyayari. Siguro prior to this, meron na talagang plano or usap-usapan talagang iaansit nila itong si Chis Escudero, no? Kasi kung makikita natin nung napaupong bilang Senate President itong si Chis Escudero winning over Tito Soto, nakita natin ang daming mga bumoto in favor of Senator Chis Escudero. Dahilan upang sila po, ang mga bumoto kay Chis Escudero ay naging majority sila. Siyempre, naging minority yung mga hindi bumoto, di ba? So, we try to backtrack a little bit, patras muna tayo kasi malala natin itong si Chis Escudero ay tinawag pa nga nating pambansang waiter ni Liza Marcos, di ba? So, prior to backing backing up or tracking backwards to what happened before, ay talaga namang kalyado nitong si Chis Escudero ang administrasyon dahil nakikita natin dati magkakasama sila palagi sa kanilang mga events or kung saan man sila pupunta. Even Heart Evangelista was appointed as the parang leader ng mga senators wives, no? Or wives. Sa big turn of events after that, kala natin si Chis Escudero ay talagang himod-puwet sa administrasyon nito, lalong-lalo na kay Liza Marcos, ay the big turn of events ay hindi naman pala. So he was just really for this accountability, no? Yung accountability na dapat managot kung sino yung dapat managot. And paunti-unti natin nakikita na although he is not that Sara Duterte or Duterte supporters, but nakikita natin na he is leaning towards to the kung ano yung tama, kung ano yung dapat. So, going back, nakikita natin na tila baga itong si Chis Escudero ay literally lumilihis doon sa sinasabi nating pambansang waiter ng First Lady. So, winning as the Senate President, getting the majority of the senators, of him ceding yung parang siya na yung parang nasunod doon sa impeachment ni VP Sara, kung saan na-stop, na-impede, kumbaga, na napornada ang kanilang planong impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ngayon ay kailangan nang gumawa ng bagong hakbang ang administrasyong ito dahil kung hindi, papalapit na yung 2028, kaya medyo nadidihado na ang kanilang plano or yung kanilang grand scheme and plan for this coming 2028. So yun po ang malaking posibilidad na nangyayari dito kung bakit biglang merong balasahan sa Senate. Kasi kung pupunta naman tayo sa House of Representatives, hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na talaga nga naman yun ay kontrolado ng administrasyon in the leadership of Speaker Martin Romualdez. So, secured ang House of Representatives as compared to the Senate. Kaya nga ngayon medyo hindi na magkatugma or wala na yung parliamentary peace or ng dalawang mababa at mataas na kapulungan. So ngayon, ang gagawin ng administration, medyo ititweak nila ng konti ito, babaguhin nila, babalasahin nila
para maging tugma doon sa House. Hindi yung babalasahin para magkatugma yung dalawa para sa taong bayan. Hindi eh. Babalasahin nila para magtugma ang Senado sa House. Ibig sabihin, babalasahin para maghimod puwet ang mas mataas na kapulungan doon sa mas mababang kapulungan. So, ganun po yung nakikita nating clearer picture kung bakit ganun ang nangyayari ngayon. So, kung makikita natin itong sumusuporta or sumuporta kay Tito Soto dito sa pagka-Senate President, most of them, makikita natin na meron talaga silang yung self-interest, hindi yung interest para sa taong bayan. Unahin natin itong si Lacson. Itong si Lacson, nakita naman natin si Lacson magkakasama naman sila ni Tito Soto since then, even before nung kanilang sila ay sumabak sa presidency at vice presidency, magkasama naman talaga yung dalawang yan. And dito nga sa 2025 election, magkasama pa rin yung dalawang yan under the alyansa ni Marcos Jr. So, ugong-ugong din yung usap-usapan dito kay Lacson doon sa proyekto sa Senate building, yung bagong building na pinapagawa para sa Senado dyan daw sa may Taguig or sa may BGC, bandang BGC somewhere else, na may insertion daw from 5 billion na budget ngayon ay naging 35 billion pesos na proyekto. So, umuugong-ugong yung usap-usapan na siguro yan yung isang reason dyan na kapag magpapatuloy itong si Rodante Marcoleta sa kanyang hearing, baka yan po ay mauungkat. You could imagine ang insertion is from 5 billion, may insertion na 30 billion pesos. So, you can tag Senator Ping Lacson as the fighter of corruption, but lingid sa kaalaman ng lahat, meron palang something din dito kay Senator Ping Lacson. At usap-usapan nga din, tinatanong kung yung proyekto nga dito sa Senado, Senate building nito, baka nga daw yung yung ginamit na or gagamitin or ginamit na semento dyan sa Senate building ay baka daw sa construction ng kanyang anak. So, yun lang naman ang lumalabas na dyan. So, might as well we can tag this as self-interest, kasi biglaan talaga, Nakita natin yung suporta na ni Lacson kay Soto. Ontiveros, hindi naman talaga lingid sa kaalaman natin na talagang itong si Ontiveros gustong-gusto maging Senate President. Itong si Tito Soto, considering the fact na magkakaalyado, magkakasama yung mga sa mga Dilawan side, more on the Dilawan side, kasi kung if you notice itong si Tito Soto just the previous days of Senate hearing, di ba? Panay may naumpisang banggit na itong si Tito Soto na about Duterte with regard to this Diskaya or with regard to this flood control na ito. Gusto niyang ibalik na ang sisi ay sa mga Duterte with regard to this flood control, DPWH, and so on. Aquino, alam naman natin, magkakasama yung mga yan, Ontiveros, Aquino, wala nang walang duda. Ito namang si Ligarda, since then naman ito talagang si Ligarda, kumbaga, playing safe kung saan yung majority, kung saan yung nakakarami, kung saan talaga merong kung saan kung saan dapat tumungtong, doon siya. Yan kasi pangkaramihan, kumbaga sino yung mas marami, doon talaga siya. And let us not forget, yung kanyang anak ay nasasangkot. Yung congressman na anak niya na si Kong Leviste, di ba? Na nasasangkot din yan. Although yung sinasabi ni Leviste na yung pinahuli niya, yung engineer na sumubok na mag-bribe sa kanya, syempre sinabi nung engineer sa kanya, hindi totoo yan kasi talagang si Leviste naman ang gustong magdala ko ng pera doon. Kumbaga parang
ano ang hugas kamay ang lumalabas na pangyayari dito sa kanyang anak. So with regard to that, may a little bit of semblance of not being fair or semblance of guilt, right, in the part of Loren Ligarda. Kaya kailangan niyang bumoto, pumanig sa kagustuhan ng administrasyong ito. Pangilinan, of course, walang duda yan. Kay Pangilinan, walang duda, alam na natin basta magkakabaro yung mga yan. Villar, okay, si Camille Villar, we all know that medyo nasasangkot ang kanilang pamilya dito sa, like for example, sa electricity at sa tubig. Recently ay bumisita itong si Marcos Jr. dyan sa may Siquijor, at sinisisi yung SIPCOR, yung laging brownout dyan sa may Siquijor, at sinisisi nila dito ang pamilyang Villar with regard to this, and yung sa tubig naman, di ba, yung sa tubig, water, ganun din, laging naumpisan kahit panong panahon ng kampanya, nababanggit na yan about sa ng mga Villar sa tubig nila. Kaya medyo ganyan, medyo kailangan nilang pumanig sa gobyernong ito. Si Mark Villar naman, ay alam naman natin ang mainit na usapin ngayon is yung flood control, concerning the DPWH. So nakita natin kung paano gustong i-connect ng gobyernong ito yung former administration, Duterte administration, at syempre ang secretary ng DPWH during that time, itong si Mark Villar. So kailangan niyang bumoto in favor of the kagustuhan ng administrasyon ito. Hindi na tayo, wag na tayong paligoy-ligoy. Wag na tayong magpaka-ipokrito pa dito. Talagang gusto ng gobyernong ito, palitan talaga si Chis Escudero, at ang gustong ipalit ay walang iba kundi si Tito Sotto. Wala nang ibang doon. Kaya ito po ay hindi talaga malayong mangyari or hindi malayo sa katotohanan na ang may gusto nito ay yung gobyerno. Wala nang iba. So, Villar, yung magkapatid na Villar, they really have to go to the kagustuhan ng gobyernong ito. Pia Cayetano, I don't know what happened to this, naghiwalay ng landas yung magkapatid. I really don't know what went wrong or what transpired kung bakit itong si Pia Cayetano pumunta sa pagboto kay Tito Sotto. Laging magkatabi yung magkapatid na yan, si Alan at saka si Pia. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila or whatever na Alam naman natin na itong si Pia Cayetano ay bilib na bilib kay Tatay Digong. But I don't know what happened now. I really don't know kasi wala akong makitaan na issue naman itong si Pia Cayetano. Si Erwin Tulfo naman, at saka si Raffy Tulfo, alam naman na natin na itong talagang ito, mga balimbing talaga yung mga to. Kumbaga playing safe din yung mga to. So, hindi na ako magtaka kung saan ang dapat tumungtong yung bangaw doon. Ganun sila. Ganyan yung mga sila. Kagaya din ni Ligarda. And Zubiri, ganun din si Zubiri. No? I mean, kung saan yung mas leaning doon sa kanyang interest or sa kanilang interest, doon sila hindi na ako magtaka dyan kay Zubiri. Gatchalian, alam na natin kung saan yan. Lapid, si Lapid pinaka-silent sa lahat, pero syempre nangunguna dyan is playing safe. Kaya nananatili yan, walang issue, hindi nagkaka-issue yan kasi playing safe na talagang naman. ERC2, ganun din, playing safe din yan. Wala nang ibang reason dyan kung saan yung kung halimbawa malakas ngayon ng Duterte, sa Duterte siya. Kung malakas ngayon yung Marcos Jr., kailangan niyang doon kasi kumbaga playing safe, kumbaga. May 6. So automatically ang hindi bumoto kay Tito Sotto,
sila na yung magiging or naging minority. Sila na yung minority. Yung dating majority, naging minority. Yung mga bumoto kay Tito Soto, sila na po ay automatically considered the majority na. So ito na yung mga majority. In short, sila yung mga opposition. So nakita natin kay Jingo Estrada, very consistent kung saan yung ano, kasi ito kasi si Jingo Estrada, medyo emotional kasi ito eh. Galing siya doon sa kung ano yung nangyari sa tatay niya, danas niya rin ang nakulong with his father. So alam niya yung mga ginawa sa kanya, alam niya yung mga pangyayari, alam niya yung feeling ng nagaganito, na syempre he believes na inosente sila, he believes na sila po ay pinagkaisahan with the CIA or the American government, kasi anti-US itong si ERAP. So ganun ang ni sentiment lagi nitong si Jingo Estrada. Bagamat siya po ay very unpredictable siya, pero makikita natin na talagang emotional siya, and with that he is going to that sentiment na ito napagdaanan ko to eh. Ganun siya lagi. Si Senator Joel Villanueva, bagamat siya yung majority floor leader, parang ibinigay na lang niya ibinigay na lang niya yung pagiging majority floor leader niya kay ang pangalan nito, kay Mig Zubiri, kumbaga, kasi wala na siyang choice eh. Kasi sa tingin ko kasi dito mauungkat siya yung ikino-connect na naman siya. Nakita nyo naman kung paano nila i-connect. Bongo, Joel Villanueva, konektado sila dito sa mga kontraktor na mga ganito. So merong merong exchange of position. Sige, ibigay mo na lang itong position na ito, hindi ka na namin kakantin. Parang ganun lang nangyari. But the good thing there is he still, kahit nirelinquish niya yung kanyang position, nagstay pa rin siya doon sa kung ano yung dapat, kung ano yung tama, hindi yung kagaya nila Mark Villar at Camille Villar. Sa bagay, kung magstay kasi si Camille Villar dito sa mga Duterte block na ito, syempre hindi na yun majority. Matatalo pa rin ng Pero I mean, kung talaga itong sila Mark, yung magkapatid na Villar, Pia, Ejercito, kung talaga sila na manindigan sila, hindi nila ma-unseat itong si Escudero eh. Kaya lang syempre may mga neto, mga exchange of maybe halaga, I don't know, but talagang may dito, may nangyaring takutan dito, may nangyaring offer, parang ganun. Kasi biglaan eh, diba? So Alan Peter Cayetano, we all know na consistent talaga ito. There were times na medyo niya yung mga Duterte, but consistent pa rin siya, staying with the Duterte since then. Nag-start siya, sasabi natin na pinaglalaban niya is not about Duterte, but pinaglalaban niya kung ano yung tama, kung ano yung dapat, diba? Wala din naman natin makita ang mga bahid ng kumbaga, itong si Alan Peter Cayetano, wala kasi siyang bagahe, or wala siyang, alam mo yun, hindi siya pwedeng takutin kasi wala naman siyang issue eh. Kumbaga, unlike si Joel Villanueva or unlike sila Camille Villar, Mark Villar, meron sila kasing mga controversies na pwede silang i-blackmail, parang ganun. So itong si Alan Peter Cayetano, wala naman. So Senator Amy Marcos, alam nyo, gusto ko nang hangaan itong taong ito, pero meron pa rin sa likod ko na parang teka, parang parang gusto ko siyang kasi hanggang ngayon nananatili pa rin siya sa Duterte block. Kaya lang may part pa rin sa akin na medyo
alanganin pa rin ako na alam mo yung parang 'di ba nga sa pelikula nga lagi nating nakikita na yung isang kasama nag-stay siya sa una hanggang sa huli, tapos sa huli malalaman mo siya pala yung traidor, siya pala yung nagsusumbong, siya yung taga-chucho, parang gano'n. Parang Trojan horse, parang gano'n. So, meron pa rin yung part na gano'n na medyo alanganin kasi sabi ko nga bakit hanggang ngayon hindi nila nilalagay sa alanganin itong si Amy Marcos samantalang yung mga iba talagang alanganin sila, di ba? Pero itong si Amy Marcos, despite the fact na kinakalaban niya yung kanyang kapatid, hindi siya nasasawata. Hindi siya nakakasuhan, hindi siya natatanggal, hindi siya nalalagay sa alanganin. So yun pa rin ang talagang humahawak sa akin na parang, teka, medyo ano muna tayo dito kay Senator Amy. Although thankful naman kasi yung kanyang bilang as a support sa Duterte Bloc ay still helpful. Malaking bagay pa rin yun, no? Bato de la Rosa, syempre alam na natin yan, di ba? Kahit despite the fact na merong merong threat sa kanya yung ICC, stayed pa rin as hindi natinag, hindi natakot, stayed pa rin. Robin Padilla, the same. Of course, hindi na natin mako-question yung kanilang loyalty sa mga Duterte. Of course, Senator Bongo, despite the fact na nai-issue siya doon sa sinasabi nilang kamag-anak daw, yung Alfuego ba yun? Alfrego, construction or whatever, stayed pa rin sa Duterte. So, may mga paninindigan. Last but not the least, itong si Senator Marcoleta. So, kasi, once kasi na 'di ba? Once kasi na napalitan yung Senate President, ang susunod kasi na powerful diyan is yung parang pinag-aagawang position is yung Blue Ribbon Committee kasi yan yung may pinaka-powerful na mag-imbestiga sa mga katiwalian, 'di ba? So once kasi na napalitan yung Senate President, ang Senate President na ang medyo may say diyan, may power diyan. So kung ayon ng Senate President yung Senate Blue Ribbon Committee, pwedeng palitan yan. But of course, by majority vote yan. By majority. So, kung ikaw kasi ay minority, hindi ka naman pwedeng maging Senate Blue Ribbon Committee kasi minority ka di ba? So medyo yung power mo as a Blue Ribbon Committee medyo weaken na yan. So kailangan ang isa sa requirement diyan dapat majority ka. So kung hindi ka nakasama sa majority, talagang mapapalitan ka talaga na na Blue Ribbon Committee floor leader, di ba? So ganun ang ginawa nila diyan. Inisip nila paano kaya natin matatanggal itong si Marcoleta. So by virtue of the changing in the Senate President, yun yung pamamaraan para mapalitan itong si Marcoleta dahil umuugong na at malapit nang malaman kung sino ang mga totoong nasa likod ng corruption dito sa flood control. Malapit na, malapit na. Kumbaga sa basketball, yung score mo is lamang na lamang ka doon sa kalaban mo, biglang pinalitan nung coach yung mga star player at pinalit niya yung mga hindi naman star player. Kumbaga, yung mga abogado, yung mga set na mga abogado na nagkakandak ng investigation at malapit na nga, napapangalanan na kung sino yung mga nasa likod, di ba? Biglang pinalitan ng mga hindi abogado. Like si Tito Soto, hindi naman abogado. Si Panfilo Lacson, although PNP chief, hindi naman abogado. Kumbaga sa basketball, star player mo, malapit na kayo doon sa finals ng laro, biglang pinalitan ng coach ng yung mga nasa bench, pinalitan yung mga nasa bench, ano sa palagay ninyo mangyayari? Mananalo ba kayo sa game? Hindi na. Kasi pinalitan mo
From abogado, pinalitan mo doon sa mga thunders, mga matatanda na hindi wala namang nagawa sa Senado masyado, pinalitan mo ng mga walang nagawa. So sa tingin ninyo, ano mangyayari sa investigation ng flood control na ito? Wala. Walang mangyayari kasi ang point nila dito is ililihis talaga nila. Yung malapit na natin makuha kung sinong nasa likod, bigla nilang papalitan yung mga investigators natin, pinalitan na nila para mapalitan yung issue. Kasi kung mapapansin ninyo, no, diskaya sila ng diskaya. And then, unti-unti nilang ikinokonek sa mga Duterte. Nung nagsalita na ang mga diskaya at pinangalanan nila yung mga miyembro ng House of Representatives, okay, kasama na rin yung mga leadership like Zaldico and Martin Romualdez, ang susunod dyan is yung president, o kaya yung susunod dyan yung mga senators na involved. Biglang nagkanda aligaga na yung administrasyon. So anong ginawa nila? Automatically emergency meeting or whatnot. Anong ginawa nila? Emergency replacement ng set of this leadership ng Senate para magkatugma doon sa interest ng House of Representatives at ng President. So kung makikita natin itong newly changed na Senate presidency, ang susunod na magiging target nila dito is i-revive nila yung impeachment. I don't know how they do that kasi next year pa naman yan, pero anything and everything is possible under this Marcos administration. So i-revive nila yan, or if not, ang gagawin nila dito sa flood control issue na ito, yung mga involved like SunWest, like Zaldico, Martin Romualdez, kung sino man dyan na kasama sa administrasyon, i-divert na nila yan from them to the Duterte. So magbabacktrack na yan sila. Babalikan nila yung Duterte administration na kahit alam naman natin napakaganda ng mga flood control projects during the Duterte, ang gagawin na nila dito is isisisi na nila sa mga Duterte with the new leadership of the Senate. So yan po yung aabangan natin na talagang ganyan talaga ang malaking posibilidad na mangyayari dito sa new change of leadership na ito. So ang tanong natin ngayon, ano na kaya ang mangyayari sa bansang Pilipinas? Changing of the ombudsman, changing of the Senate President, changing of PNP chief. So lahat yan, pinapalitan nila yan according to their own interest. Maprotektahan yung kanilang kagustuhan coming 2028, maprotektahan yung kanilang mga kabalbalan. So kailangan nilang palitan itong mga taong gumagawa ng katinuan at katamaan, tama para sa taong bayan, papalitan nila yan. Hindi yan pwede. Yung mga taong nagtatrabaho ng tama, hindi yan pwede sa Marcos administration.